Hi guys! Usap-usapan ngayon sa social media at ilang TV news ang pagsagot ni Senator o ex-Senator Ping Lacson sa kanyang pinalo ni sponsor na Concurrent Resolution number 10 noong 2011 sa 15th Congress sa Senado na inadapt naman ng 2012 ng mga kongresista. Sinasabi ni Senator Lacson, meron daw nakalagay na doon na liquidation of public funds with submission of receipts. Nagsisinungaling yati si Senator Lacson nakalagay lang doon liquidation by certification lang at hindi nakalagay doon na liquidation with receipt. So sa mga hindi po nakakaalam, ang adi pong magigiting na kongresista at mga senador ay hindi po sila nagbibigay ng mga resibo sa buwis na nanggaling sa kay Juan Pasang Cruz sa tinatawag nilang MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. So wala po talagang resibo na nakukuha ang Commission of Audit sa kanila. Meron lang certification by liquidation at hindi certification with receipt. Ang galing-galing na mga magigiting nating senador at mga kongresista, isa itong mafia na nangyayari sa bayan ni Juan Pasang Cruz na isang senador, isang kongresista sa kanilang mga kanya-kanyang opisina ay walang resibo kung saan nila ginastos ang buwis o pera ni Juan Pasang Cruz. Pati po ang mga oposisyon sa Kongreso, ang Makabayan Black, Gabriela, Kabataan Party List, hindi rin ito nagbibigay ng kanilang resibo sa mga ginastos nila sa kanilang mga kanya-kanyang opisina. So assuming na isang kongresista ay nakaka-receive ng 20 million isang taon or ang senador ay 50 million budget sa isang taon, ay wala po silang dinidisburse na resibo na makikita natin kung paano ginamit, saan ginamit ang pera ni Juan Pasang Cruz. Ito po ay nangyayari na noong taong pang 2011 at 2012 na inadapt ng Kongreso na burden daw o pasakit sa kanila ang pag-i-issue ng resibo, pera ito ng taong bayan So nakakalungkot lang dito na kahit siguro sinong presidente ang pumalit sa 2028, kung di ma-amen itong resolution na concurrent resolution number 10 na i-disburse nila ang kanilang makakanya-kanyang resibo kung saan ito ginamit ng kanilang opisina hanggat hindi nawawala ito, itong form ng corruption o mafia sa loob ng Senado at Kongreso na sila ang nagpapasasa sa buwis na binabayad ni Juan Pasang Cruz. Ang sabi ko nga sa anak ko na dalawa, na isang medic at saka isang computer engineer, kung maaring lumabas kayo ng Pilipinas at mag-abroad kayo. Kasi dito sa bahay ni Juan Pasang Cruz, pagka nagkapamilya ka, nagkaanak ka, baka hindi mo papag-aral sa isang private school. Baka mag-settle ka lang sa public school. Sa hirap ng buhay dito, pa nagpaaral ka ngayon magkano ang halaga ng isang pag-aaral ng isang bata magmula elementary hanggang kolehiyo. Pero itong mga senador at mga kongresista natin, i-check nyo kung saan nagsipag-aral ang kanilang mga anak. Yung iba pa nga nasa abroad So nakakalungkot talaga, no? Sa Kongreso ng Amerika at Senado ng Amerika, pumunta ka sa kanilang website, makikita mo ultimo centavo, ay makikita mo kung saan ginamit ang pera nila ng taong bayan doon. Talagang may resibo doon kung meron silang meeting na ginanap, kung anong kanilang kinain, ang transportasyon, ang sweldo ng kanilang mga staff, hanggang sa kauli-uliang centavos ay naka-itemize. Pero dito, sa COA, wala kang makikita, wala kang individual COA audit ang nangyayari sa senador natin at kongresista So ang tanong ko lang, sino ang tatayo para sa atin? Nakakalungkot lang, kahit siguro magpalit ng presidente sa 2028, hanggat hindi na amin itong concurrent resolution number 10 na ito, patuloy na mawawala o saan gagastusin ng mga senador at kongresista ang pera ng taong bayan.
So ako po si Papa Ken, patuloy tayo magmimiro ng magmamatsyag. So saan patutungo itong Senate bill na pinasa o inisponsor ni former Senator Lacson ng concurrent resolution number 10 na hindi sila nagdi-disburse ng resibo na ginastos ng kanilang mga opisina.